are back, mga kada. Eto na nga. Bakit malungkot? Kasi bigat-bigat kasi may break up eh. May break up eh. Sino nag-break? Alam niyo ba yung ano? Madami. Chismis! Alam niyo ba yung 3-month rule na tinatawag after break up? Oo, naano ko na siya, narinig. Nakita ko siya sa isang movie. Oo, ako Doon din. siya sumikat. Ito yung lahat ng taong na in love at nakipag-break ay alam yun, di ba? Maghihintay ka ng 3 months bago ka manligaw or magpaligaw. Ganon yung 3-month rule. Saan mo ba nakita to? Yun, sa movie nila, Na? John Lloyd. Popoy and Basha. Actually, ginaya nga namin ni Tommy yung scene nila sa isang music video. Nagdamit ako as Bea Alonzo, tapos black hair, kunwari. Siya naman wala, kahit anong kamukha Pero ni yung John 3-month Lloyd. Kasi rule. diba, he's a black guy. So he will never look like John Lloyd. So funny talaga. And then ginawa namin. And then napaisip talaga ako, sabi ko, nung naging kami, sumunod ba ako dito sa 3-month rule na to? Sumunod ka nga ba? Oo naman. Pero napaisip ako doon dahil dyan. Kasi favorite movie namin ni Tommy yun. Pero, Naintindihan niya yun? well, there's Subtitle. Oo talaga eh. Parang familiar sa akin ang mga line ng mga movie na yan. Eh, parang narinig Kasi na po natin foreigner kay yung Popoy. boyfriend niya. Kaya nagugulat ako pag minsan, ay, Isa pang feeling Pinoy na rin yan siya. Pero anyway, ikaw, Ako, Dia, for me, nagka-boyfriend ka na pala? Hala, ang ribbon ko. Lapan talaga to ngayon. Pero, to answer the question, go ahead. Hindi, yung 3-month rule for me, parang depende kasi siya sa situation. Kasi may ibang relationship nag-i-end ng good terms, iba din bad terms due to reasons na mabigat talaga. So, nagdadepende talaga siya sa'yo. If pero ikaw, sa akin, sumusunod ka ba doon? sa experience, yes, sumunod naman ako. Pero may isa din, hindi din. Mamaya malalaman natin yan kung bakit nga ba, di ba? Kayo ba, kada squad, naniniwala ba kayo dyan sa 3-month rule na tinatawag natin? Kayo ba ay naghihintay muna ng 3 buwan bago magpaligaw or manligaw? Mabuti pa mga kada, let's watch this. No, hindi ako naniniwala sa 3-month rule after breakup because I think yung 3-month rule was just a pop culture thing na nakuha natin sa mga pelikula and something. So, mas naniniwala ako na we all have time sa pag-move on. May mga tao lang din talaga na mabilis maka-move on kasi it's either, nakahanap sila agad ng new partner or hindi na talaga nila gusto dun sa relationship na pinanggalingan nila. So, mas easier sa kanilang mag-move on. And naniniwala din ako na wala namang time limit sa pag-move on because, may kanya-kanyang timeline yung mga tao. Hindi mo naman kailangan ang pilitin yung self mo to move on agad or nang mabilis na pag-move on. May different ways of moving on. Hindi po ako naniniwala sa 3-month rule na tinatawag. Dahil kung talagang mahal mo naman yung tao na makikilala mo, pwede namang kinabukasan na kagad or next week, hindi na kailangan paabutin ba ng 3 months. Naniniwala po ako sa 3-month rule. Siyempre, kailangan respeto natin sa isa't isa. Siyempre, isipin mo, panagpumitas, parang wala lang. Yung pinagsamahan natin, parang ganun lang. Diba? At para samahan tayo pag-usapan ng laging controversial na topic na to na 3 months rule. Nagbabalik po ang The One Psychologist na si Sir Rainier Ladek. Good morning po. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga morning. po sa inyo lahat mga kakada. Ako po si Rainier Ladik and I hope na sa talakayan po natin ngayong umaga is mas lumalim po yung kaalaman natin patungkol sa 3-month rule. Oo. Medyo mainit-init na Yes. usapan. Oo, Kasi exactly. marami tayong nakikita dyan sa social media, nakaka-break lang, biglang may bago na. Ganyan. Sino yan? Pero bago yan, bago natin pag-usapan yan, ano ba itong 3-month rule na tinatawag? Well, ito pong 3-month rule na ito, applicable po siya for 2 things. Una is kapag nakikipag-date po tayo, kumbaga parang you have to wait for 3 months, kumbaga parang evaluation period siya kung magpo-push through ka sa relationship or ititigil mo na. Then at the same time, the 3-month rule din daw po is nag-a-apply siya kapag breakup. Kumbaga parang yung society po kasi natin, meron siyang expectation na kailangan mo munang maghilom before ka mag-jump into another relationship. Kasi nga po, kapag mas maaga kang nagkaroon ng relationship within that
parang earlier than the Yeah. 3 months is parang pumapangit yung tingin ng ibang tao sa'yo. Yes. So it's more of the reputation. Yes, sometimes meron po tayong ganyang notion. Pero may iba pa po kasi tayong kailangan na malaman about this 3-month rule. Kung totoo nga ba siya, kung kailangan ba natin siyang sundin. O, yun Sino na bang nga yung nag-create tanong. nito, yung ganyan. Yun na nga. Sino ba kasing gumagawa nitong 3 months? Sa kanino ba galing? Oo nga. Oo nga po. Pero actually, wala po talaga siyang clear na origin. Even po yung mga pag-aaral, yung mga studies, inconsistent din po kasi yung studies po nila about the 3-month rule. Pero ang maganda po dito sa 3-month rule, kung titignan po natin siya, parang adjustment period siya. Getting to know the person, kung okay siya para sa'yo, kung match kayo, kung compatible kayo. Then at the same time, adjustment period na rin sa paghihilom mo before you jump into another relationship. Hindi yung tipo na parang kaka-break nyo lang, meron ka na naman, damage ka pa nga, so parang yung emotional Parang, baggage mo oo. na damage ka, i-carry over mo naman Doon siya to sa the next. next. So may tendency na baka hindi na naman siya mag-work. Kasi nga parang hindi mo hinayaan yung sarili mo na mag-heal muna. Kasi baka ma-dump sa iba yung Yes. baggages. Parang Exactly. exactly. Patong-patong na yung lahat ng Rainier, mga bakit trauma. 3 months? Bakit hindi pwedeng 2-month rule, 4-month rule? Actually, bakit 3 months? Yes. Actually, wala naman po talagang standard for this. Kung titignan po natin siya in the reality po, no? Katulad po ng sinabi ko kanina, essential po yung 3 months for adjustments, both for dating and for moving forward. Pero wala po talaga siyang standard na 3 months po talaga. Kumbaga parang itong ganitong notion po natin, social construct po kasi siya eh. Kung saan parang sometimes yung society natin, kailangan natin ng standard kung saan magiging acceptable yung isang bagay. Like for example, di ba kapag tayo po, narinig po natin na ay, nagkaroon siya kagad ng jowa after 1 month or after 1 week. Di ba parang ang pangit po ng tingin natin doon sa tao na yun? Yeah. Unlike kung for example, na rinig natin na ay, nagkaroon na siya ng date after 3 months. Kumbaga parang mas nagiging accepted siya sa society natin. Kumbaga, hindi po talaga siya standard na 3 months po talaga at wala pong clear basis for this 3 months. Pero ang maganda po dito is parang adjustment period po natin siya. Pero may mga pagkakataon na halimbawa 1 month. Depende kasi yan sa healing process ng Yes, isang tao, exactly. di ba? That's right. 1 month pa lang pwede na, Yes, meron yes. na, healed na. May Yes. mga ganong pagkakataon. Actually, yes. Yan din po yung kagandahan po nating mga tao. We are individuals. So, ibig sabihin po niyan na iba-iba po yung pacing natin. Iba-iba din po yung level ng interest natin. Iba din po yung level ng nararamdaman natin para sa isang tao. Yes. At Kumbaga, adaptability sa mga yes, iba-ibang, exactly. di ba? Yes, so parang situations. iba-iba po yung adjustment natin at yung coping strategies po natin for breakup, experience ng breakup, and at the same time, yung pakikipagkilala po sa ibang mga tao. I think yung medyo stigma dito na talagang nagiging bad reputation is parang paano mo ring isaseryoso ang sarili mo kung sineryoso mo na agad right after being heartbroken. Isa pang Yes. possible na heartbreak ulit. Parang ganon. Pero if you're like getting to know someone, matagal ka na single, ang 3-month rule, maganda rin siya. Kasi Yes. parang you use those 3 months para pagkakilala mo doon sa tao kung talagang pwede siya or hindi. Kasi nga, bibigyan mo siya ng 3 months, 3 pagkakataon na i-prove mo sa akin na tama Yes. tama kayo for me. Parang ganon, Yes. siguro. Pero when it comes to the breakup, Yes. parang ano lang yan, no? Reputation. Yes. Actually, ang maganda po sa 3-month rule, hindi siya required na 3 months talaga. Pero helpful siya for adjustment. Katulad nga po na nasabi ko kanina, lalo na kapag breakup yan. Kasi makakaramdam ka dyan ng grief or parang dalamhati. Oo, totoo. At hindi po talaga madaling makaget through after a breakup. Yung iba, 1 year, 2 years, talagang nandun pa rin yung sakit. So, hindi natin kagad masasabi na 3 months is okay ka na. Meron nga mga kada natin, kasi nag-post kami sa social media namin, iba-iba yung kanilang mga saloobin pagdating dito sa 3-month rule, no? Sabi, depends on your circumstances and personal goals. Everyone heals at their own pace, tulad nga Yes. ng sabi mo, Coach. Some may feel ready sooner, while others may need longer. It's really about checking in with yourself to ensure you're ready emotionally before moving on. Yun. What matters most is that you love yourself first. Yes. Ay. Louder. Yes. And Exactly. know your self-worth. Louder. Louder. As you cannot give what you don't possess. Only then you can find genuine happiness. And I thank you. Sabi ni Heinz Rito. Wow. And then nanalo siya sa Ayan. Q&A. You're the winner. Sabi niya, sino ba kasi nagpauso ng 3-month rule? Ang alam ko lang kasi 13th month pay. Sana all. Sana all. Diba? Meron naman dito mga sabi niya, if you came from a long, deep relationship, yes,
kung galing sa toxic relationship maski less than 3 months. So iba talaga ng thinking, Exactly. depende po. Pero wag kakalimutan na mahalin pa rin natin yung sarili Yes. natin. End Pero of the kasi day. depende din yan, coach, no? Kung ano yung background nila, kung ano yung environment nila. Baka Yes. mamaya sanay sila na merong someone. Yes. Yun nga Yes. din. Mga personality factors, may mga tao kasi na parang nagiging dependent sila to the other person. Kaya nga, mahalaga dito. Kaya let's take advantage of the concept din ng 3-month rule for us to discover more about ourselves, Yeah. to give time to love ourselves, para at least hindi parang ang coping mechanism natin lagi is yung makipagrelasyon sa ibang mga tao after na makipag-break natin. Kasi Yes. hindi din naman siya maganda. Meron din sinabi, no, nag-comment din sa akin, si Marvin, na lagi naman nakatutok Si sa atin. Marvin. Si Marvin Olivares. Sabi niya, it's a sign of respect din Yes, daw dun sa exactly. past mo. Exactly. Paano pag yung past, na-move on na? Oh. Eh, di move on mo rin. yan. Paano pala yung ganong situation, coach? Paano pag si ex ay mabilis na ka-move on? Oo. Pressure yun May iba dun ba sa- na nagme-message? Bakit ang bilis? Ano man mo? Oo, ay, parang wala lang lahat. Oo. Wala lang ba lahat? Lalo na pag galing kayo sa long term, yung Correct. 8 years. Marami yan ngayon. 8-year Yes. relationship. Paano yun? Exactly. Actually, what matters in here po is not the other person. When we say healing process, ang importante po dito is yung sarili nating healing process. Pero actually, ito din po yung downside ng 3-month rule eh. May mga tao po kasi na parang dinidiscredit nila yung sarili nila na bakit 3 months na nasasaktan pa rin ako. So kumbaga parang yun kasi sinet ng standard ng society natin. Pero actually, healing is different for everyone. everyone. Hindi porket na naka-move on or parang naka-move on na yung ex mo means to say na kailangan mo siyang sabayan. Hindi. True. You have to respect your own pacing. You have to get to know more about yourself and to find ways kung paano mo pa matutulungan yung sarili mo for you to be able to heal effectively. At yung heal na talagang long-lasting siya. Yung healing na hindi lang tayo basta-basta aasa sa ibang mga tao, pero yung magbe-build tayo ng sarili nating coping strategies kung paano tatayo sa sarili nating mga paa. Yes. Yes. Talagang masakit yun, coach, no? Kasi meron din akong friend na nag-break sila, ang tagal na rin, pero nagkaroon kasi agad ng Ayun. iba, yung kanyang partner. mahirap. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-move on. May mga Yes. hirap pa rin makamove Yes, on. exactly. Oo, Kaya nga talagang iba-iba po talaga ang healing timeline natin, ang pacing natin. Kasi depende din po yan sa situation, sa personality factors, sa lalim ng nararamdaman natin. Kasi nga parang mape-predict po natin na kapag mas malalim yung nararamdaman natin sa isang tao, mas malalim din yung sakit niyan. Totoo yan. And eventually is mas matagal din talaga yung healing process natin. Pero kailan to oo. nag-start? Di ba, tsaka meron ding iba na pag, for example, like yung relationship talaga na is super toxic na ang tagal na may, especially sa babae, tayo nag-move on tayo during the relationship is sobrang toxic na. And then I have a friend din po kasi na galing siya sa sobrang toxic relationship. Pero kami as her friend, parang ay gusto na namin maka-out siya sa situation. So, pinupush namin siya. Kung ano yung mas nakakabilis sa'yo kasi parang may naniligaw sa kanya bago and she really likes the guy na magaan yung loob niya. So, binibigyan namin siya ng chance. Just get to know him. Wag mo i-pressure na magja-jump ka agad to another relationship. Maybe you're just giving yourself a chance to get to know someone else para mawala yung pagiging blind mo sa current situation mo with the toxic person. So, Exactly. depende siya sa situation mo Exactly. talaga. Talagang Pero depende gusto po ko lang talaga. malaman, kailan ba kasi ito nag-start yung 3-month rule? Parang sumikat to dun sa movie nila po. Yes, ayun, Doon yun lang din. talaga. Pero bago yun, meron na rin talaga na gano'n na Well, actually, tinatawag. meron na rin po siya. Kumbaga, mas na-sensationalize na lang po siya ng pop culture natin. Gusto kong malaman, Coach, dito sa ating Sa ating mga kada kada squad, squad, sa yes. ating audience. Tingnan Dati po natin. ba nung generation, yung may ganito na rin po ba na 3-month rule na tinatawag? Wala daw. Ay, wala daw. So agad po nagpapaligaw kayo? Kaya pala may mga reaction sila kanina. Ay, sino Move po? on agad. Taas po tayo ng kamay. Si Mami. Mami Barbs. Mami Barbs, Ano po ba? kwento. Yes Good po, morning, tayo po Mami. tayo, Mami. Ano po ang ating issue-share? Yes po. Sa amin, yung panahon namin, wala namang ganun kasi medyo hindi naman toxic, basta hindi naman din tatagal ng 3 months. Mga before 1 month naman. Nagpapaligaw na ba? Kasi yung naniligo naman, Okay. Wala binigyan ng chance. Wala po tinatawag na ganun kahabang adjustment period. Wala naman po kasi hindi naman siya toxic.
Itatry natin yung next relationship. At the same time naman, successful ang marriage namin. Yun po ba yung nangyari sa inyo, Mami? Yun po ba ang naging partner nyo ngayon? Yes po. 30 years na kami anniversary. So, nagka-boyfriend po kayong ex nyo po, tapos nag-break po kayo. Opo. Tapos, before po, parang 1 month pa lang, nanligaw na po itong si Hindi, may husband. naliligaw sa akin talaga, pero hindi na siya uli nagpatuloy kasi nga may naging boyfriend na ako. Nang wala pang 3 months. Yeah. Oh, pero naging success. Hindi naman 3 months, dati na siya naliligaw, pero mas pinili ko yung naging first boyfriend ko, second boyfriend ko na lang. Siya nung sinagot ko nung nakipag-break na ako. Okay. Yun din yung parang sinabi rin ni Via. Thank you, Mommy. So, depende talaga. Thank you, Mami. Diba? Next. May point siya kasi nga, katulad ng nangyari kay Mommy, sometimes ang babae, nagmo-move on na yan kahit nasa relasyon pa. Ang lalaki Naman kasi, nun. Pero depende. Meron. Depende ta siya. Kung toxic Kung yung toxic. relationship. Toxic. Let's just put it in the right context. Doon muna ako. Yes, exactly. Kasi mamaya. Oo, Nasasaktan ako eh. Pag ba coach, tanong ko lang ha. Kung kunwari itong dalawang partners nag-break, si partner 1 and partner 2, tapos agad naka-move on to, may ka-date na, nagiging disrespectful ba siya doon kay ex? Actually, depende po yan sa setup ng relationship nila. Kung healthy naman po yung naging breakup nila, nagkaroon sila ng connection, kumbaga yung ganong setup, sometimes, parang indirectly, parang disrespectful siya. Kaya nga mahalaga din po at times, of course, titignan natin yung kondisyon ng relationship ninyo. Kasi hindi naman po lahat ng mga bagay na gagawin natin outside of that relationship that ended is kailangan pa po nating ipaalam to the other partner. Pero, of course, ang kailangan nating i-consider dito is kung merong respect. So kung tingin natin, it's respectful for us to let yung ex natin to know na makikipag-date na tayo, then do it. Of course, depende pa rin po yan sa kondisyon nung nagiging connection ninyo. Pero ideally lang po yun, no? Pero not necessarily na required naman siya. interesting. Kayo ba may ganun? No, parang ano lang, I'm a little bit of like old style ako. Yeah. Like, it's just nagkataon lang this time na I had a 3-month single time bago naging kami ni Tommy. But we're very, very open sa isa't isa. Pero yung mga ganyan, halimbawa, medyo hurt ka na. Sinasabi ko, alam mo, pag tinutuloy-tuloy na to, mag-move on na rin ako. Kasi nga, hurt na ako, hindi ko na kaya eh. Pero honest, I tell it. That's why I it's don't know if really it helps. important din talaga yung communication. Tsaka mag-open up sa partner mo Parang before nawawala ng magpatong-patong. Exactly. Ako nangyari na rin yan sa akin, coach, kasi dati parang, di ba, ako yung laging iniiwan. Wow! Totoo yun. Sino ba yan? Sino yan Sino sila? ba yan? Puntahan natin yan. Bata pa ako. Ako yung Look lagi, at her now! ako yung laging Look at her iniiwan. now. So, ang nangyayari noon, parang wala pang 3, hindi pa kasi ganun kauso yung 3-month rule Yes. noon, no? So, pag iniwan ako, may nanliligaw naman. So, ako naman, hindi ko alam na kailangan din mahalin yung sarili mo. Yes. So, naghahanap Very din kasi ako ng someone. So, ngayon, pag niligawan ako nito, di sasagutin mo rin, pero hindi rin mag-work. So, little by little, dun mo malalaman na you really need to love yourself first. Kasi paano ka mamahalin ng ibang tao kung ikaw nga hindi mo mahal yung sarili mo? Totoo Exactly. yan. So, ganun That's siya. right. Kaya hindi nag-work. Kaya siguro mahal ko na yung sarili ko nung before ko makilala si Jonah. That's nice. Yun ang pinaka-importante. Kaya naman, Coach, meron ka bang additional advice sa ating mga kada ngayon? Ayan. Siguro po ang tatandaan po natin, ang goal po is hindi po tayo nagpaparamihan ng karelasyon. Ang goal po talaga ng pakikipagrelasyon is yung magkaroon po tayo ng malaliman na damdamin at pag-intindi sa isa't isa. Kasi po, ang pagmamahal po kasi hindi lang yan pakiramdam. Hindi lang yan driven by emotions. Ano din siya, cognitive decision din siya. Kaya nga sinasabi natin na kapag mahal mo, pinipili mo siya araw-araw. And that is the very essence of every healthy relationship. Love when you're ready. At ikaw lang pong makakaalam kung kailan ka ready. Hindi ang mga tao sa paligid mo. Ikaw lang. Yes, exactly. Thank you, Coach. Thank you, Maraming Sir salamat din po. Rainier. Thank you, Sir Rainier, sa pagbisita sa amin dito sa Kada Umaga. Saan ka po ba pwede i-follow ng ating mga kada? Well, pwede niyo po akong i-follow sa aking Facebook page, The Juan Psychologist.
Yun, marami kayong matututunan din dyan. Yes, Thank you exactly. very much, Sir Rainier, sa pagsama sa ating kwentuhan ngayong umaga at maraming salamat din sa ating kada squad na nakipagkwentuhan sa atin, sa mga mommies natin na nakipagkwentuhan din about their generation, kung sa kanila ba may ganito. Sana marami po kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon, kung dapat nga ba nating sundin ang 3-month rule. Sabi nga po sa isang kanta, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ang mahalaga ay wala po tayong nasasaktan na tao at sa kabila ng mga sakit po na pinagdaanan mo ay pinipili mo pa rin po ang magmamahal. Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.